sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Una sa lahat ay isang magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa inyo, Papa Dudut. At sa mga tagapakinig ninyo. Tawagin niyo na lamang ako bilang Dayan. Hiwalay ako sa asawa at may 2 ng anak bago pa ako naikasal. Foreigner ang naging asawa ko pero sa kasamaang palad ay madalas ako sa kanya. Kaya nauwi kami sa hiwalayan. Oo, aaminin ko na nagka-phobia na ako sa pag-ibig pagkatapos ng foreigner na yon. Kaya sinumpa ko na hindi na ako magmamahal pa ulit. Hanggang isang araw ay pinaglaruan ako ng tadhana at nakilala ko ang isang lalaki na itago niyo na lamang sa pangalang Pio. Papa Dudut, matipuno siya at talagang malakas ang dating sa mga babae. Anyway, isa siyang gym instructor at siya ang nagturo sa akin nang minsang mag-decide ako na mag-gym. And the rest is history. Una pa lang na nakita ko si Pio ay parang may kuryente ng dumaloy sa katawan ko. Lalo na nang nagdikit ang aming mga braso habang tinuturuan niya ako. Kaya hindi na ako nagpakipot pa. Dahil sa nagkagusto agad ako sa kanya ay naging very vocal ako. Ako na ang nanligaw, talagang ako ang bumakod sa kanya para hindi na siya makawala pa sa akin. So saan ang lakad mo pagkatapos ng gym? Tanong sa akin ni Pio pagkatapos naming mag-gym isang araw. Siyempre uuwi na sa bahay as usual, sagot ko naman sa kanya. Bakit, stricto ba yung asawa mong foreigner? Usisa pa ni Pio. Napangisi naman ako nang maalala ko ang asawa ko. Wala nang pakialam sa akin ang asawa ko, may iba na kasi siyang mahal. Kaya umuwi man ako hindi sa bahay, baliwala lang sa kanya. Malungkot kong kwento sa kanya. So bakit uuwi ka na kaagad? Napatingin naman ako kay Pio. Bakit mo ba tinatanong yun? May bala ka bang ayain akong lumabas ngayon? Tanong ko sa kanya. Sana, sagot ng aking gym instructor. Napahagik-hik ako sa kilig na nararamdaman ko. Kung ganun pala hindi na muna ako uuwi. San bang lakad natin? Usisa ko. Surprise, basta espesyal ang lakad natin. Napapangising sagot ni Pio sa akin. Samantala'y naputol ang aking kasiyahan nang bigla naman akong may maalala. Wait, hindi ba ako nakakaistorbo sa… Alam mo na, baka hanapin ka ng kinakasama mo. Wika ko kay Pio. Si Mabel? Hindi selosa yon. At saka malaki ang tiwala nun sa akin. Hindi niya ako pagdududahan. Tugon niya patungkol sa kanyang live-in partner na isang public school teacher. Dayan? Napatingin ulit ako kay Pio. Bakit? Dayan, yung tungkol pala dun sa sinasabi mo sa akin kahapon na gusto mo ko. Totoo ba talaga yon? Nag-blush naman ako ng mga sandaling yon. Pio, totoong gusto kita, gustong gusto. Hindi lang dahil sa kamukha mo si Piolo Pascual, kundi gusto kita dahil laman ka palagi ng puso at isipan ko. Ewan ko ba, basta bigla na lang akong nabaliw sa'yo. Sagot ko. Napahagik-hik naman si Pio. Nabaliw talaga? Nagpatuloy naman ako sa pagsasalita. Hindi mo ba napapansin na lapit ako ng lapit sa'yo? Gusto kita, Pio.
At alam kong gusto mo rin ako. Kaya wag na nating pang pahirapan ang mga sarili natin. Mahalin mo ko at mamahalin din kita. Diretsang sabi ko sa kanya. Sige Dayan, gawin na nating opisyal itong paglalambingan at pangaakit natin sa isa't isa. Gusto ko nang totohanin to. Ayaw ko na ng pa-flirt-flirt. Gusto kong magkaroon na tayo ng relasyon. Pagpayag niya. Yun nga lang syempre merong mga limitations itong relasyon natin. Alam mo naman siguro kung bakit. Dagdag pa ni Pio. Sa kabilang banda ay sumang-ayon naman ako. I know kailangan pa rin nating magtago. Hindi tayo pwedeng maglambingan kapag maraming tao. Hindi tayo pwedeng magsama at lumabas ng marami ang nakakaalam. Hindi tayo kailangan magpahalata sa kinakasama mo lalo na't buntis siya. Pero Pio, kung sakaling isang araw ma-realize mo na mas mahal mo na ako kesa kay Mabel, handa mo ba siyang hiwalayan para sa akin? Tanong ko. Siyempre naman, hihiwalayan ko siya kaagad at sasama ako sa iyo. Pero sa ngayon ay hindi pa panahon. Mahal ko pa rin si Mabel kahit na mahal na rin kita. Pagtatapat niya sa akin. Hindi naman ako na-disappoint sa mga narinig ko mula sa kanya, Papa Dudut. Pio, sana dumating na agad ang panahon natin. As in ma-realize mo na mas gusto mo nang sumama sa akin kesa kay Mabel. Sabi ko na lamang sa kanya. Papa Dudut, pumayag si Pio na maging kami pero sa napakaraming kondisyon. Hindi ako magpapahalata na kami. Hindi kami pwedeng magkadikit habang nasa gym. Hindi kami pwedeng lumabas dahil baka may makakita sa amin na kakilala namin. At lalong hindi pwedeng makaramdam ang kinakasama niya, Papa Dudut. Tinis ko ang lahat ng yon. Araw-araw nasa gym ako. Titigan lang talaga kami at ayos na. Oo, masaya na ako sa mga pagngiti niya sa akin at pag-aasikaso sa gym. Papa Dudut, tumagal ang ganong sistema ng halos 1 taon. Pero tulad ng inaasahan, meron ding sawa factor ang ganong estado namin dahil isa lang naman ang nais ko. Ang masolo si Pio. Pasensya na Dayan kung ganito ang takbo ng relasyon natin. Paghingi niya ng paumanhin noon sa akin. Puro na lang kasi tayo tago ng tago eh. Disappointed kong balik sa kanya. Pio, napapatayan ko ba yung pagmamahal ni Mabel sa'yo? Maya-maya ay usisa ko sa kanya. Don't worry, napapantayan mo ang pagmamahal niya sa akin. Hindi lang pala napapantayan eh. Nahihigitan mo pa. Sagot ni Pio sa akin. Kung ganun eh, kailan mo siya iiwan? Diretsa at seryosong tanong ko. Nagbuntong hininga lamang noon si Pio at hindi niya nasagot yon. Muli naman ako nagpatuloy sa pagtatanong. Kailan ba tayo magsasama? Kailan ba mangyayari yung pinapangarap ko na maging malaya na tayong gawin ang lahat bilang magkarelasyon? Yung tipong hindi na tayo magtatago pa. Matagal bago ako nakakuha ng sagot mula kay Pio. Dayan, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Naiiwan ko na si Mabel kapag nagkaisip na ang mga anak ko. Kaso ang tanong eh, kailan pa? Naisip kong tanong, kapag matatanda na tayo, saka lang tayo magsasama? Umiling naman si Pio sa sinabi ko. Hindi ko naman paaabutin pa sa kulubot na mga balat natin bago tayo magsama ng tuluyan. Ang sa akin lang, lumaki lang ng kaunti ang mga anak ko, siguro mga 5 taon pa mula ngayon. Aniya. Parang hindi na ako makapaghintay pa, Pio. Giit ko naman. Wala akong ibang hinahangad at pinapangarap kundi ang makasama ka lang habang buhay. Pinapangarap na isang araw ay lalabas tayo nang magka-holding hands, nagyayakapan at naghahalikan ng walang inaalala na baka may makakita sa atin at magsumbong kay Mabel. Pio, naintindihan naman kita pero syempre, maintindihan mo rin sana ako. Katwiran ko naman sa kanya. Papa Dudut, ginawa ko ang lahat para ipakita kay Pio na kaya kong pumantay o humigit pa sa kanyang kinakasama.
Patuloy akong umasa noon at naghintay. Naniwala ako sa mga pangako niya sa akin pero mukhang mauuwi lang yata sa walang lahat. Nang pinaghirapan ko dahil isang araw ay nangyari ang hindi ko inaasahan. Ano ba talaga ang plano mo sa relasyon natin ha? Habang buhay na lang ba tayong ganito? Habang buhay na lang ba akong pangalawa sa mga priority mo? Ano? Kumpronta ko kay Pio. Dayan please. Akala ko ba naintindihan mo ko? Disappointed niyang tanong sa akin. Naagad ko namang sinagot. Ilang beses na kitang iniintindi. Ilang taon na ako nagtitiis. Pio, nasasaktan na ako sa ginagawa mo sa totoo lang. Masakit sa akin na may kahati ako sa puso mo. Pio, ano ba? Ito lang ba ang kaya mong ibigay sa akin? Ang sabi ko. Dayan, hindi ko kagustuhang mabuntis ulit si Mabel. Naibulalas niya. Simula kasi nang mabuntis niya ang kanyang live-in partner ay parang tumamlay ang aming relasyon. Hanggang kailan ba tayo ganito, Pio? Hanggang kailan ako maghihintay sa'yo? Ginawa ko naman ang lahat. Hinigitan ko ang pagmamahal ni Mabel sa'yo. Binigay ko ang lahat ng gusto at pangangailangan mo. Ano pa ba ang kulang para hiwalayan mo na si Mabel at sumama ka na sa akin? Diretsang tanong ko na naghahanap ng diretsang kasagutan. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang pinangako ko sa iyo. Ihiwalayan ko rin si Mabel. Aniya. Pero hindi naging sapat sa akin ang kanyang sagot. Kaso ang tanong ay kailan nga? Kailan, Pio? Ngayong magkakaanak na ulit kayo, paano na ako? Pio, kung hindi mo kayang hiwalayan si Mabel, ipagtapat mo na sa akin. Tatanggapin ko naman kung mas mahal mo pa rin siya kesa sa akin. Ayaw ko lang kasi na pinapaasa lang ako. Ano? Mamili ka, si Mabel ba o ako? Kitang-kita ko sa mukha ni Pio ang labis na kaguluhan. Ayaw ko mang gawin yon sa kanya pero kailangan na niyang mamili. Selfish na kung selfish pero gusto ko nang malaman sa kanya kung meron ba akong aasahan mula kay Pio. Mamili ka na ngayon. Kung si Mabel ang pipiliin mo, ako na mismo ang magpaparaya. Alis na ako sa buhay mo. Total naman ay mas naunang dumating si Mabel sa buhay mo. Ano, mamili ka na? Gate ko pa sa kanya. Huwag nating paabutin sa ganito, Dayan, ang sabi pa ni Pio. Samantala sa puntong yon ay sumabog na ako, Papa Dudut. Kung hindi ka makapamili, pues ako na ang lalayo, ang sabi ko sa kanya. Nakita ko naman ang hinanakit sa mukha ni Pio pagkaraan niyang marinig ang sinabi ko. Gusto mo na ba talaga makipaghiwalay sa akin? Sige, hiwalayan mo ko. Iwanan mo ko. Bahala ka sa buhay mo. Wika niya sa akin. Papadudot doon na nagsimula ang madalas naming pag-away. Pagtatalo na nauwi sa hiwalayan. Wala akong kalam-alam dahil ang akala kong simpleng away lang pero lumipas ang ilang araw ay nalaman ko na lamang na lumipat na sila ng kanilang pamilya. Siyempre masakit yon sa akin kasi mahal ko si Pio. Marami akong sinakripisyo, kinain ko ang pride ko. Pero sa huli ay mauwi lang pala sa walang lahat ng pinaghirapan ko. Papadudot hinanap ko si Pio, hindi ako tumigil hanggat hindi ko siya nakikita. Ganon ko siya na-miss. Hindi nagtagal ay nagtagumpay din ako sa paghahanap ko sa kanya. Natuntun ko ang bahay nila sa mismong squatters area kung saan ay katabi ng riles ng PNR. Anong sadya mo? Malungkot na tanong ni Pio sa akin. Dito na ba kayo nakatira? Halos dikit-dikit na ang bahay ninyo sa riles ng tren. Tapos yung bahay ninyo parang magigiba na. Nag-aalala po na ko. Ito lang kasi yung nakayanan ko. Dito ko lang kayang itira ang pamilya ko, hindi katulad mo, mayaman ka. May hinanakit na sagot pa ni Pio sa akin. Samantala inobserbahan ko siya mula ulo hanggang paa. Pio, ang laki ng pinagbago ng itsura mo. Naawa kong sabi sa kanya. Oo nga no, gwapo pa rin ba ako? Malamang sasabihin mo, hindi na kasi ang laki na ng pinayad ko. Halos maiyak na wika ni Pio sa akin. Ano na nangyayari sa iyo ha? Bakit nagkakaganyan ka? Malungkot kong tanong sa kanya. Puro problema lang kasi ang pinagdaraanan ko kaya napabayaan ko ang sarili ko. Aniya. Bakit mo naman ginagawa yon? Bakit kailangan pati katawan at kalusugan mo ay isakripisyo mo?
Agad namang sinagot ni Pio ang tanong kong yon. Wala na kasi akong trabaho. Hindi ko alam kung paano ko nabubuhayin ang pamilya ko. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pera, kung kaninong hihingi ng tulong. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Gate ko. Nahihiya na ako sa iyo, Dayan. Marami ka nang ginawang pabor para sa akin. Ayaw kong samantalahin ang kabaitan mo sa akin. Sa totoo lang, Dayan, ay parang wala na akong mukhang may haharap pa sa iyo. Kaya sinisikap ko na lang na gumawa ng paraan nang wala ka. Sagot niya pagkatapos ay tuluyan na siyang naluha. Hindi mo dapat ginagawa yon, Pio. Tutulungan pa rin kita kahit na umayaw ka pa. Hindi pwede yung makikita lang kitang naghihirap tapos wala akong ginagawa. Hindi ko kaya yon. Mahal na mahal kita, Pio. Yun naman ang sabi ko sa kanya. Umagulhol naman si Pio sa aking harapan. Doon naman ay inalo ko siya para bigyan ng pag-asa. Ihahanap ko kayo ng matitirhan at saka huwag ka ring mag-alala. Tutulungan kitang makahanap ng trabaho. Kung kailangan ko magtayo ng sariling gym ay gagawin ko para sa iyo. Para doon ka na magtrabaho para hindi na tayo magkahiwalay pa. Yon ang naging desisyon ko. Nahihiya na ako sa iyo ang sabi pa ni Pio. Please wag mo nang isipin pa ang hiya. Isipin mo para to sa iyo at sa pamilya mo at para sa ating dalawa. Yun naman ang binitawan kong salita sa kanya na handa kong tuparin. Papadudot tinupad ko ang pangako kay Pio na magtatayo ako ng sariling gym. Pero bago ko nagawa ay katakot-takot na kamalasan ang inabot ko. Halos nabaon na ako sa utang kasi that time ay naloko din ako sa pagbili ng property na nagkakahalaga ng 2.3 million pesos. Tapos ay pinilit ko pang magtayo ng gym sa halos isang buwan lang para bumalik si Pio sa akin at sa akin na siya magtrabaho. Alam ko, Papadudot, na mahal namin ang isa't isa, pero alam mo po yung pinaparamdam niya sa akin na pangalawa lamang ako, na hindi ako ang priority niya. Masakit yon para sa akin. Minsan, isang beses lang kami sa isang buwan magkita sa labas. Oo, sa gym magkasama kami pero hindi quality time. Ganun pa man ay ramdam ko naman na mahal din ako ni Pio. Umabot kami sa 5 taon na ganon ang sitwasyon. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ang mga pagsubok sa buhay ko. At isa na doon ay may kinalaman sa kinikita ng gym. Kung nalulugi ka na doon sa pinatayo mong gym, ipasarado mo na. Mungkahin ni Mama sa akin na siya ko namang tinutulan. Hindi po, Ma, ayaw ko po, sagot ko. Nakita kong nagbuntong hininga muna si Mama bago muling nagpatuloy. Bakit ba importante sa iyo yung gym na yon? Nagulat na lamang ako sa iyo nung bigla kang nagpatayo ng gym. Bakit? Ano bang meron sa gym na yon at hindi mo mabitawan? O sisa niya sa akin. Ma, yung gym lang po kasi ang nagbubuklod sa amin. Kapag nawala pa yon, wala na. Maglalaho din yung masasayang alaala namin. Sagot ko sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Mama na dahil kay Pio, kaya patuloy akong kumakapit sa gym kahit na malaki na noon ang nalulugi sa akin. Kaya po ako nagpatayo ng gym ay para sa akin na siya magtrabaho. Para matulungan ko siya. Bukod po doon para magkaroon kami ng pagkakataon na magkasama. Yun lang po kasi ang pagkakataon namin na magkasama nang hindi nag-aalala na baka may makakita sa amin. Ma, mahal na mahal ko pa rin po si Pio. Kahit na alam ko pong pangalawa lamang ako. Kahit na alam ko pong hindi ako ang priority niya. Pero ganun pa man, Ma, alam ko na mahal din niya ako. Paliwanag ko noon kay Mama. Hay anak, alam kong hindi ka bobo pero bakit ka ganyan? Nagpapakatanga ka doon sa lalaking yon. May pamilya na si Pio, hindi lang ikaw ang babae sa puso niya. Paano mo natitiis yun? Minsan ka nang nasaktan dyan sa una mong asawa. Pahihintulutan mo pa bang masaktan ka ulit? Ang sabi pa ni Mama. Ma, maski po ako hindi ko po alam kung bakit nagagawa ko to sa sarili ko. Alam ko pong masakit na pero hindi pa rin po ako tumitigil. Kahit na masakit, sige lang at hinahayaan ko lang. Ang mahalaga lang kasi sa akin ay ang makasama ko po si Pio.
Umaasa pa rin po ako na isang araw ay matututunan din po niya akong mahalin ng buo. Sagot ko sa kanya. Na agad namang kinontra ni mama. Pero alam mong umaasa ka lang sa wala. Kung mahal ka talaga ng lalaking yon, sana matagal na niyang hiniwalayan yung kinakasama niya. Pero hindi. Ibig sabihin nun ay pinapaasa ka lang niya. Ibig sabihin nun hindi ka niya lubos pang minamahal. Aniya. Bakit po ganun, ma? Bakit kapag nagmahal ka, maibibigay mo ang lahat to the extent na wala ka nang maititira pa sa sarili mo? Paghihimoto ko. Ganon talaga ang pag-ibig. Pero kung gagamitin mo din ang utak, minsan matatalo mo yung dinidikta ng puso mo. Hindi lang puro puso ang dapat mong pairalin. Gamitin mo rin ang utak mo. Oo, mahalin mo siya pero isipin mo rin yung mga hindi na niya kayang ibigay sa'yo. Isaalang-alang mo yung mga limitations ninyo. Yung mga pagkukulang niya sa'yo. Sa pamamagitan nun mababalanse mo ang puso at utak mo. Hindi ka lalamunin ng pag-ibig lang. Payo sa akin ni mama noon. Samantala, Papa Dudut, nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ni Pio kahit na may mga hadlang. Hindi pa rin kami nagpatinag. Bagamat sinika pa rin namin na itago ang lahat para sa kapakanan ng ilan, Papa Dudut. Marami na talagang nagbago sa amin. Wala nang lambingan, palagi na lamang mainit ang ulo ni Pio. Walang oras siya na hindi siya nakasigaw sa akin. In other words ay napaka-moody na niya. Pag nasa gym naman, kundi antok na antok ay malalim ang iniisip niya. Natatakot ako. Ayaw ko na maranasan yung sakit na nagawa niya noon sa akin. Lahat-lahat ay binigay ko na pero parang wala siyang nakikita. Sa kabila noon ay nagtakip na lamang ako ng mga mata at minahal ko pa rin siya. At kahit na maghirap ako ay hindi ko bibitawan ang gym dahil yun lang ang nag-uugnay sa amin. Sa kabilang banda, isang araw ay hindi ko inaasahan noon na magkakaharap kami ni Mabel. May relasyon ba kayo ni Pio? Tanong niya sa akin. Nagulat ako noon kasi kalmado siya at para bang hindi siya galit sa akin. Siyempre hindi naman ako nakasagot sa kanyang tanong. Expected ko na mabibigla ka. Hindi kasi ako naniniwala na magkaibigan lang kayo. Kalmadong sabi niya. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako nagagalit dun . Okay lang sa akin kung magkaroon si Pio ng ibang karelasyon. Ang gusto ko lang sa akin pa rin siya uuwi at ako pa rin ang priority niya. Hindi ko masisisi kung maraming babaeng mahumaling sa asawa ko. Gwapo siya, napakabuti rin niyang asawa, walang bisyo kundi sigarilyo lang, walang luho sa katawan, walang alak, walang barkada. Sa bahay at gym lang umiikot ang mundo niya. Masipag din siya lalo na sa mga gawaing bahay. Kaya hindi na ako magtataka kung may in love na ibang babae sa asawa ko. Paliwanag pa niya. Nagtaka naman ako sa totoong pakay ni Mabel. Bakit mo ba sinasabi sa akin to? Usisa ko. Samantala ay nanatiling kalmado si Mabel na para bang wala lang sa kanya kung mahal ko si Pio o hindi. Kahit na hindi niyo pa sabihin alam ko na ang totoo. Pero hindi ako nagagalit kasi nakikinabang din naman ako. Yun nga lang sana, alam mo kung saan ka lulugar. Sige, pinapayagan kita na harutin siya o landiin sa gym. Kung gusto ninyo, mamasyal pa kayo, manood ng sine, kumain sa fast food, bahala kayo. Pero pagdating sa bahay, sa akin siya. Tandaan mo, magiging sayo lang si Pio kapag nasa gym siya. Pero kapag nandito siya sa bahay, sa akin siya. Naintindihan mo ba? Wika niya at sa puntong yon ay seryoso na siya. Oo, naintindihan ko. Naguguluhang sagot ko noon. Gaano ka ba sigurado na mahal ka ng asawa ko? Muling tanong ni Mabel sa akin. Napabuntong hininga lamang ako at hindi nakasagot sa kanya. Muli naman siyang nagpatuloy, hindi kita pipilitin kung ayaw mong sagutin. Pero heto lang, Dayan. Hindi ka ba natatakot na baka lahat ng sakripisyo mo mauwi lang sa wala? Minsan pag-isipan mo kung mahal ka ba talaga ng isang tao o ginagamit ka lang niya. Alalahanin mong malaki ang agwat ng edad ninyo. Sa edad mong yan, paano ka makakasiguro na seryoso siya sa'yo? Dayan, sinasabi ko sa'yo to kasi babae din ako.
concerned din ako sa'yo. Ngayon nasa iyo yan kung makikinig ka sa akin o hindi, ang sabi pa ni Mabel sa akin. Samantala agad ko namang sinabi kay Pio ang lahat ng napag-usapan namin ni Mabel. Sa bahay si Mabel ang asawa mo. Pero kapag nandito ka sa gym, ako ang asawa mo. Nagkasundo na kami sa hatian sa'yo. Basta ang sa kanya lang doon ka pa rin uuwi sa kanya. At pumayag ako doon. Kwento ko pa kay Pio. Sigurado ka? Hindi ka ba nasasaktan? Nag-aalalang wika ni Pio sa akin. Ano pa bang magagawa ko? Oo, nasasaktan ako. Pero mas mabuti na ang masaktan, huwag ka lang mawala sa akin, Pio. Sabi ko na lamang sa kanya na kahit parang tinutusok ng karayom ang puso ko, ay handa kong tiisin. Maisalba lamang ang pag-iibigan namin ni Pio. Papadudod sa ngayon ay ganito pa rin kami, simpleng lambingan sa gym kapag wala akong trabaho at masaya na ako doon. Pero madalas ay hindi natatapos ang araw na hindi kami nag-aaway at gawa niya. Napaka matiisin ko. Hindi ako demanding, hindi ako nagdidemand sa kanya ng kahit na ano basta kung ano lang ang maibigay niyang na oras sa akin ay okay na ako doon. Papadudot mahal ko si Pio at hindi ko kayang mawala siya. Kaya kahit nasasaktan ako ay nagtitiis ako. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis. Pero hanggat kaya ko ay kakayanin ko. I will do everything for love. I will do anything para manatili lamang siya sa akin. Papadudot salamat sa pagbasa ng sulat ko at sana'y mapili niyo itong i-ere. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Dayan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.